Samahan nyo nga pala ako ngayong araw na pumunta sa Alicia. Pumunta nga pala kami dito sa Alicia kasi nga magpaparemap nga pala tayo ng ating ECU. At dahil marami na nga palang nagsasuggest sa atin na iparemap na nga pala natin tong motor natin na si Project Bane dahil kargado na nga pala siya, eto na nga pala yon, ipaparemap na natin siya ngayon mga kasingkit. First time ko nga lang din palang makita tong ECU ko mga kasingkit, and ayan parang inooperahan nga pala yung ECU ko dito. And ito naman yung stock map ng Aerox natin. Ayan kung makikita nyo dito marami nga palang mga pwedeng baguhin dito kapag ka ire-remap. Kaya kung interesado ka sa video na to, patapusin mo. Pagkabalik nga pala namin sa may shop ni Boss Pam, binaklas na nga pala kaagad yung motor natin. And wala nga pala akong ka-idea kung nasan nga banda yung ECU natin. And ngayon ko nga lang pala malalaman kung nasan nga ba nakalagay yung ECU ng motor natin. And dito nga lang pala nakalagay yun mga kasingkit. And ito nga pala yung itsura ng ating stock ECU. Si Boss LJ nga pala yung mag-o-opera or yung magre-remap ng stock ECU natin. And hindi nga lang din pala to basta-basta kasi kailangan ng sukat. Ayan kung makikita nyo dito, sinusukat nga pala ni Boss LJ kasi kailangan tamang-tama yung sukat niyan. And kung makikita nyo may ruler nga pala na ginagamit si Boss LJ. Pagkatapos nga palang masukat yung tamang sukat mga kasingkit, is ino-operahan na nga pala mismo yung ating stock ECU. After naman nun dedextrosan na nga pala yan. And wala din ako masyadong naiintindihan yan mga kasingkit, pero kailangan talaga yan para makuha nga pala yung mga data na nasa may stock ECU natin. Sabi nga pala ni Boss LJ dito, nasuki nga daw pala si Gab dito ng pagpaparemap. And ito nga pala yung stock map ng ECU natin mga kasingkit. Kung makikita nyo marami pa nga siyang mga parang liko-liko. Kailangan i-straight natin yan and diretso yung pagkakatono. And oo, alam ko mga kasingkit na yung iba sa inyo nababahala sa pagre-remap, and nababahala kayo dahil baka masira yung stock ECU nyo. And sabi naman sa akin ni Boss LJ nasisira nga daw pala yung ECU kapag mali yung pagkaka-remap or copy-paste yung ire-remap. Kaya kung binabalak nyo nga palang magpa-remap talagang dapat dun sa may subok na. And dito na-import na nga pala yung bagong map, and tinatry nga din pala nilang i-calibrate yung ISC natin mga kasingkit kasi nga tumataas yung RPM natin kapag ka-cold start. So goods na nga pala yung motor natin, na remap na siya mga kasingkit. And yung pagtaas ng RPM natin kailangan nga daw talaga ng manual ISE. Dumaan na nga din pala kami dito sa may 7-Eleven ng Alicia para bumili ng tubig kasi alam nyo naman yung panahon ngayon talagang sobrang init. Ops, baka may mga katanungan kayo na bakit hindi ginamitan ng AFR, kasi yung AFR nila mga kasingkit is napundi nga pala siya. And next week nga pala babalik nga pala kami dito para sa may AFR tune, tsaka i-tune na nga din pala namin yung panggilid ko. At dahil sa katagalan at subok na nga din pala nagre-remap to si
Boss LJ ay nakaset nga pala yung fuel natin sa medyo rich muna dahil paparating pa nga lang pala yung AFR reading nila next week kaya babalik tayo dito. Napag-isip-isip na nga din pala namin ng tropa ko na si Liban na San Mateo loop na rin namin to, and kung makikita nyo nga pala yung takbuhan namin dito mga kasingkit, talagang nag-iba nga pala yung hatak ng motor natin at talagang lalabas nga pala talaga yung potential ng motor nyo kapag ka na-remap. Kasi ang ECU nga pala natin mga kasingkit parang nakalock yan, and kapag ka nakaparemap ka naman mga kasingkit dun nyo ma-unlock yung full potential ng stock ECU nyo. After nga lang din pala ng ilang minuto mga kasingkitis, nandito na nga pala kami sa may San Mateo. O diba napakabilis nung biyahe namin kasi nga yung pacing namin or yung takbo nga pala namin dito stable 90 pataas. Pagkarating nga pala namin dito sa may San Mateo nagpapalit na nga pala ako kay Liban kasi nga para matry niya nga din pala yung bagong remap na motor natin. And sagutin na nga pala natin yung tanong ng mga nakakarami na kapag ka nagpalit nga pala ng aftermarket pipe kailangan magpa-remap na. Sabi nga pala sa video ni Boss Arch na pagka nagpalit ka ng aftermarket pipe may dagdag nga pala yung horsepower. And mas ma-unlock mo nga pala yung full potential ng aftermarket pipe kapag ka na-remap ka, pero choice niya pa rin yun kung magpaparemap kayo mga kasingkit. Kaya huwag kayong matakot magparemap mga kasingkit dahil safe naman yan, depende na nga lang sa mga magre-remap. And yun lang yung masasabi ko doon about sa remap mga kasingkit. And nandito na nga pala kami sa may Santiago, so hanggang dito na nga lang din pala yung video na to, and salamat sa panonood.